Si Maya Cruz, ang nag-aalab na puso ng Potato Research Division ng Selara Foods, ay nagngingit-ngit. Sa gitna ng malawak na patatas farm sa kanayunan ng Benguet, katatapos lang niya sa isang mapait na bigong negosasyon sa pagbili. Dahil lang sa diferensyang 10 piso kumpara sa presyo sa ibang lugar, umiling at umalis ang mga magsasaka, iniwan si Maya na may kumukulong galit. Selara Foods, nangunguna sa benta ng potato chips sa buong bansa pero napakakuripot sa mga magsasaka. Nanggigigil niyang sabi, sumasabog ang galit. Sa isang iglap na pagkawala ng kontrol, sa gitna ng hihip ng hangin at amoy ng basang lupa, binitiwan ni Maya ang isang masamang sumpa, isinusumpa ko, malugi sana ang Selara Foods. Wala siyang kamalay-malay, ang mga salitang binitiwan niya sa galit ay may kakaibang kapangyarihan. Sa mismong sandaling iyon, sa makintab na head office sa Maynila, ang CEO ng Selara Foods ay pipirma na sana sa kontratang magbebenta ng kumpanya sa isang kilalang corporate vulture. Ngunit iba ang itinadhana, si Miguel Migs De Leon, ang golden boy ng Strategic Planning Division ng Apex Global Holdings, isang higanteng korporasyon, ay biglang pumasok sa tamang sandali. Sa harap ng galit ng CEO, hindi natinag si Migs. Malamig niyang inilantad ang tunay na kulay ng kadil nito, isang eksperto sa hostile takeover, na nagtutulak sa mga kumpanya sa pagkalugi matapos itong sakupin. Nagbigay ng ultimatum si Migs, magsasanib puwersa sa Apex Global at tumanggap ng buong suporta para ibangon ang Selara Foods, o ibenta sa vulture, at panoorin ang pagbagsak ng kumpanya. Upang iligtas ang pinaghirapan ng buong buhay, napilitan ang CEO ng Selara Foods na tanggapin ang alok ng Apex Global. Samantala, sa Patatas Research Center sa Benguet, si Maya at ang kanyang mga kasamahan ay masaya pa ring kumakanta para salubungin ang bagong miyembro, walang kaalam-alam sa paparating na unos. Nang matanggap ng kanilang hepe ang nakagigimbal na tawag tungkol sa merger at panganib ng pagkalugi, doon lang nawala ang masayang paligid, napalitan ng matinding pag-aalala. Doble ang dagok para kay Maya, ang pag-merge ng Selara Foods ay isa ng malaking shock, ngunit ang bumili ay ang Apex Global, ang lugar kung saan siya nagtrabaho ng 6 na taon at umalis na may malalim na hidwaan. Ang Apex Global, para kay Maya, ay isang bangungot na hindi pa nawawala. Si Migs naman, matapos ang matagumpay na pagsagip sa Selara Foods, ay bumalik sa Apex Global at nasalubong ang isang katatanggal lang na empleyado na galit na naghahanap ng gulo. Habang nag-aalala ang mga katrabaho, kalmado lang siyang pinanood ang pasugad na lalaki, sa kamarahang binuksan ang pinto ng katabing kwarto sa tamang oras, dahilan para dumiretso sa loob ang lalaki dahil sa puwersa. Sumara ang pinto, ang mga nakaririnding sigaw mula sa loob ay nagpataranta sa lahat. Iniisip na si Migs ang nasa panganib. Ngunit nang buksan ang pinto, nagulat sila nang makitang ang nanggulo pala ang naayos. Doon lang naalala ng lahat, si Migs ay dating miyembro ng Philippine Special Forces. Pagkatapos ng merger, ang research team, sa pangunguna ni Maya, ay ipinatawag sa Apex Global Headquarters sa Maynila. Ayon sa sigaw ni Maya na, kailangang magmukhang astig para hindi tayo maliitin, 7 tao ang bihis na matapang na pumasok sa modernong gusali. Ngunit pagdating pa lang sa Human Resources Department, tinawag na silang probinsyano, at kinwestiyon ang pangangailangan para sa research center. Hindi napigilan ni Maya ang galit. Bumuhos ang isang madamdaming pagtatanggol, ang trabaho nila ay hindi lang pagpapasarap ng patatas, kundi paglikha ng bagong varieties, pagsubaybay sa paglago, pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, pagpapataas ng kalidad at ani sila ang mga pioneer sa high-tech agriculture ng Pilipinas. Walang tigil siyang nagsalita hanggang sa bulungan siya ng kasama na may lupa pa sa kuko niya. Nagmamadali niyang itinago ang kamay, tinapos ang kanyang talumpati. Nang kunan ng ID picture, sinubukan ng buong grupo na magmukhang cool. Pero lahat sila ay nauwi sa matigas at mabangis na itsura. Nang matanggap ang bagong ID, nanatili ang kaba tungkol sa restructuring at tanggalan.
Sakto namang dumating ang balita na may biglaang inspection mula sa Apex Global sa research center sa Benguet. Nagmamadaling umuwi ang grupo. Nakakainis, hindi gumagana ang bago nilang ID para buksan ang gate. Sa gitna ng krisis, kanya-kanyang diskarte, may tumalon, may sumuot sa ilalim. Pagkapasok, natigilan sila nang makita ang grupo ng mga manager mula sa Apex Global. At ang leader, walang iba kundi si Marco Santos, ang ex-boyfriend ni Maya. Para makaiwas, yumuko si Maya at nagkunwaring gumagapang sa lupa. Nang makalagpas na ang grupo ni Marco, akmang tatakas na siya ng isang kasamahan ang sumigaw ng pangalan niya, Maya. Narinig ni Marco, lumingon, at tinawag siya. Sa harap ng dating kasintahan na ngayoy may tsura at matagumpay, nakaramdam si Maya ng pait at galit. Itinaas niya ang kanyang middle finger patungo sa lalaki at padabog na umalis. Nagmamadaling tumakbo ang grupo papunta sa main building ng center, kung saan isa pang lalaki ang masusing nag-iinspeksyon. Nang lumingon ito, natulala ang mga babaeng kasamahan sa malaartistahing itsura nito. Ngunit ang paghanga ay agad naglaho nang magsimula itong si Migs de Leon pala na pamuna mula sa expired na tsaa, inaabusong benepisyo, hanggang sa nasasayang na papel. Hindi nagpatalo si Maya, nakipagtalo na kahit pag-aari na sila ng Apex Global, hindi sila dapat iniinspeksyon ng biglaan. Malamig na sumagot si Migs, kung nagpasabi kami, itatago ninyo ang problema. Hindi iyon inspection. Iyon ay planadong pagtatakip. Nang paalis na si Migs, si Maya at ang mga kasamahan ay nakatayo sa balkonahe, pinapanood ang papalayong anyo nito at hindi mapigil ang magbulungan. Gwapo nga, ang sama naman ng ugali, buwisit. Si Maya, sa pag-aakalang hindi siya maririnig ni Migs, ay sumigaw pa ng isa pang sumpa sa galit, sana may mahulog sa ulo niya. Hindi niya alam, sa hindi kalayuan, isang pares ng itim na mata ang nakarinig at naintindihan ang sinabi niya. Agad-agad, isang itim na uwak mula sa puno ang mabilis na lumipad pababa at tinuka ang ulo ni Migs. Hindi pa siya nakakabawi, muling umatake ang uwak ng mas matindi. Natarantang sumigaw si Maya, nagmamadaling bumaba para umawat. Si Migs, para maiwasan ang mga tuka, ay napayakap na lang sa ulo at tumakbo ng mabilis papunta sa kalapit na burol. Son Nilo. Tigil, sigaw ni Maya sa pangalan ng uwak, pangalang binigay niya rito matapos niya itong iligtas, at hinabol si Migs, sinusubukang pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Narating ni Migs ang isang matarik na bahagi, dahil sa bilis ay hindi siya makapreno, at gumulong pababa. Sa kabutihang palad, ilang kababaihang nagpapahinga malapit doon ang nakarinig sa sigaw ni Maya at mabilis na itinulak ang isang kariton para harangin ang daan. Dumiretso si Migs sa kariton at doon tumigil. Nagmamadaling dinala ni Maya si Migs sa lokal na ospital. Lumabas sa resulta na gallows lang ang tinamo niya. Hindi makapaniwala si Maya. Ipinaliwanag ni Migs, dahil sa training niya sa Special Forces, na-adjust niya ang posisyon habang gumugulong para mabawasan ang pinsala. Ipinaliwanag din ni Maya ang tungkol kay Son Nilo, na madalas itong nasa paligid ng center simula nang iligtas niya ito, at minsan ay kumikilos, ayon sa sinasabi niya, bagaman agad niyang itinanggi na sinadya niya ito. Bago umalis, nag-aalalang nagtanong si Maya kung itutuloy pa ba ng Apex Global ang research center. Si Migs, na lihim na nagsuri at nakita ang pagsisikap ng lahat, ay tiniyak na magpapatuloy ang operasyon, at sinabihang mag-focus na lang siya sa trabaho. Pag-uwi sa tinutuluyang popahan matapos ang isang mahabang araw, ang alaala ni Marco at ang tagumpay nito ay nagpaiyak kay Maya sa sama ng loob. Mabuti na lang at nariyan ang kaibigan niyang babae para pag-aanin ang loob niya, unti-unti siyang napangiti muli. Ngunit hindi pa tapos ang unos. Kinabukasan, inanunsyo ng dati nilang hepe na tinanggal na siya. Magpapadala ang Apex Global ng bagong direktor. Kasabay nito, 3 pang kasamahan sa production management ang natanggal din. Bumalat ang kawalan ng katiyakan sa lahat.
Naalala ni Maya ang pangako ni Migs, pakiramdam niya'y niloko siya. Lalong tumindi ang paniniwala niyang walang magandang maidudulot ang anumang may kinalaman sa Apex Global. Sa sobrang sama ng loob, hinanap ni Maya ang kaha ng sigarilyong ilang buwan na niyang itinago. Bumalik ang kagustuhang manigarilyo. Ngunit akmang sisindihan na niya ito, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sunod-sunod ang kamalasan, nabaliw siya sa galit, hinampas ang unan sa upuan, sumisigaw ng mura, mga buwisit na taga-Apex Global. Matapos maglabas ng sama ng loob, napaupo na lang siya sa gitna ng ulan, walang magawa. Sakto namang may lumapit sa kanya, pinapayungan siya. Isang malalim na boses ang nagsalita, paumanhin, isa rin akong buwisit mula sa Apex Global. Natigilan si Maya. Ang lalaki ay si Migs De Leon. Sunod-sunod na masamang balita, si Migs hindi lang ang bagong direktor ng Patatas Research Center, kundi siya rin ang bagong boarder sa mismong paupahang bahay ng pamilya niya. Dahil sukdulan ang galit niya sa lahat ng taga-Apex Global, agad niyang inutusan ang nakababatang kapatid na lalaki na paalisin si Migs. Ngunit nahihiyang nagpaliwanag ang kapatid na matumal ang popahan, swerte na silang may long-term boarder. Nagastos na niya ang binayad na renta ni Migs pambili ng bagong hairdryer, hindi na niya maibabalik ang pera at mapaalis ito. Walang magawa kundi mainis, hinarap ni Maya si Migs para maglatag ng patakaran. 3 rules. Una, bawal ipaalam sa mga katrabaho na magkasama sila sa bahay. Pangalawa, sa center sila magka-level, pero sa bahay ay pantay lang, bawal gamitin ang posisyon para utusan siya. Pangatlo, ito ang pinakamalapit na tirahan sa center, dapat marunong makisama ang nakikitira. Si Migs, marahil ay nakukulitan sa sitwasyon, ay masayang pumayag. Nakangising bumalik si Maya sa kwarto. Ngunit ang kaibigan niyang writer ay nagsimula ng gumawa ng kwentong, Asong Pusa, na romantic comedy, mag-aaway tapos magkakainlaban. Nang hindi maniwala si Maya, naglabas pa ng ebidensya ang kaibigan mula elementarya, na lahat ng naging crush ni Maya ay may letrang O sa pangalan, tulad ng De Leon, patunay na si Migs ang destiny niya. At higit sa lahat, kamukang-kamukha daw ni Migs ang bida sa paboritong romance novel ni Maya, Ang Sekreto ng Fierce na CEO. Humagalpak ng tawa si Maya, ang gusto lang niya ay lumayo kay Migs at sa Apex Global hanggat maaari. Kinabukasan, para makisama, sumabay si Migs sa kantina. Kakaupo pa lang niya, sinalakay na siya ng 3 babaeng tagapangasiwa ng taniman. Maingay nilang ikinwento ang paggulong ni Migs sa burol. Magalang na bumati si Migs pero tinapak lang siya sa balikat ng isang tita. Sa kwentuhan, komportable silang gumamit ng mga lokal na salitang may pagkabastos at doble kahulugan na hindi pa naririnig ni Migs, dahilan para mabulunan siya sa sabaw. Nagdala si Maya ng kape sa mga magsasaka, narinig niyang pinag-uusapan nila ang gwapo pero supladong bagong direktor. Isang tusong ideya ang pumasok sa isip niya. Nagkunwari siyang nagpupunas ng luha, nagkwento tungkol sa dating direktor, isang respetadong doktor ng barangay, na sinipa ng bagong dating. Nang marinig ito, nagalit ang mga magsasakang mapagmahal sa kapwa, at sabay-sabay na sinugod si Migs para kausapin. Nakita ni Migs ang galit na mga tao at si Maya na nanunood sa malayo. Agad niyang naintindihan na ito ay welcome treat mula sa dalaga. Ang kapitan ng barangay ang nanguna, nagdeklara ng patakaran, sino mang tumira doon ng higit 30 araw ay temporary resident, obligado mag-ambag sa pondo ng barangay. Inabot niya ang kasunduan, pinapipirma at pinagbabayad si Migs. Si Migs, ayaw makipagtalo, ay inabot ang business card niya. Sinabing kontate ng abogado ng Apex Global. Lalo lang nitong pinagalit ang mga tao. Bilang parusa kay Migs, hinuranggan ng kapitan ang kaisa-isang daan mula sa popahan papunta sa research center. Gustong dumaan, magbayad ng toll fee. Nakipagtalo si Migs na pag-aari ng gobyerno ang kalsada,
pero naglabas ng ebidensya ang kapitan na sarili niyang pera ang ginastos niya para ipagawa iyon para sa mga taga-barangay. Bumalik si Mig sa popahan, humingi ng tulong sa kapatid ni Maya na tawagan siya ng taxi dahil walang signal ang phone niya doon. Umiling ang kapatid, malayo daw sila sa bayan, halos walang taxi na pumapasok doon. Napangisi si Maya, sinisi si Mig sa hindi pakikinig sa kanya. Mayabang niyang sinabi na kung maglalakad ito sa bundok, baka gabihin na ito sa pagdating sa trabaho. Nang akmang aalis na si Maya gamit ang sasakyan, napilitang magmakaawa si Migs na isakay siya. Pumayag si Maya, pero itinuro ang likod ng luma nilang pickup truck. Si Migs, ang sosyal na binata, ay napilitang umupo sa likod kasama ang briefcase na parang refugee. Si Maya, na naiinis sa kay-abangan nito, ay sinadyang idaan ang sasakyan sa mga bako-bakong parte, dahilan para tumalbog-talbog si Migs. Puno ng alikabok at gusot ang damit, mukha siyang kawawa. Pagdating sa center, mula sa pagiging agila, ay naging basang sisiw siya. Para mabago ang sitwasyon, pinag-aralan ni Migs ang mapa at nakahanap ng ibang daan sa bundok na mukhang madadaanan ng sasakyan. Kinabukasan, masaya niyang minaneho ang sasakyan doon, hindi napansin ang babala ng landslide sa malapit. Ang resulta, na-stop ang mamahalin niyang sasakyan sa putik at bato. Napilitan siyang tumawag ng tulong at muling magmakaawa kay Maya na isakay siya. Sa pagkakataong ito, gusto niyang umupo sa harap, pero sira pala ang passenger seat. Kahit anong pilit niya, hindi niya ito maayos, kaya balik ulit siya sa likod ng pick-up. Pinayuhan siya ni Maya na magbayad na lang, pero matigas si Migs na hindi siya susuko. Sa ikatlong araw, gumising si Migs ng maaga para abangan ang kaisa-isang bus na dumadaan. Ngunit dumaan lang ito sa harap niya, lulan ang kapitan at ang mga taga-barangay na masayang nagtatawanan. Samantala, sa isang kasalan sa bayan, aksidenteng nakita ng kapatid ni Maya si Marco, ang ex ni Maya. Nagtanong si Marco tungkol kay Maya, at nadulas ang kapatid na nasa Benguet ito, nagre-research ng patatas. Naghinala si Marco, pagbalik sa opisina ay chinek ang listahan ng empleyado ng research center, at nakita nga ang pangalan ni Maya. Bigla niyang naalala na si Migs de Leon ay doon din na-assign. Silang dalawa, magkasama sa trabaho. Sakto namang nakatanggap si Maya ng emergency call, ang taniman ng patatas at sili sa kalapit na lugar ay inaatake ng peste. Malas, ang buong technical team ay na-food poison mula sa handaan kagabi at nasa ospital. Para isalba ang ani, inutusan ng hepe ang lahat ng empleyado ng center, kahit anong departamento, na lumabas at mag-spray ng pestisidyo. Kalalabas lang ni Migs para magtanong kung anong nangyayari nang itulak na siya ni Maya papasok sa sasakyan. Pagdating sa lugar, mabilis na nagsuot ng kumpletong protective gear ang lahat. Si Migs lang ang relax na umiinom ng tsaa at nilalanghap ang sariwang hangin. Nainis si Maya, inutusan siyang magsuot ng gear at tumulong. Frank kanyang sinabi na hindi pa siya nakakagawa noon, pero matapos ang mabilisang training ni Maya, napilitan siyang isuot ang rubber boots, bagaman tumanggi siyang isuot ang makulay na protective suit. Habang nag-spray, sinusubukan pa rin ni Migs na maging cool, isang kamay sa bulsa, isang kamay sa sprayer. Ngunit agad siyang gumawa ng kapalpakan ng mali ang pihit niya, nabangga ang isang babaeng katrabaho, muntik na silang matamba at nagkadikitan pa. Hirap na makatayo. Tumulong naman siya sa hepe na tawagin ang operator ng switch, sinenyasan na hindi na gumagana ang sprayer. Ang operator, na naka-headset, akala ay tapos na, pinatay ang buong system. Automatikong umurong ang hose, pumulupot kay Migs, kinaladkad siya sa lupa. Nagkagulo ang lahat, nagsisigawan at nagsesenyasan, bago naintindihan ng operator ang nangyari at mabilis na binuksan ulit ang switch para iligtas si Migs. Pagkatapos ng magulong trabaho, nagpahinga ang lahat. Si Migs, na puno ng putik, ang unang naligo sa pampublikong banyo. Nang mapansing ang tagal niya,
Nag-alala ang hepe na baka nahimatay ito, kaya pinapunta si Maya para tingnan. Kumatok at tumawag si Maya pero walang sumasagot. Nang itulak niya ang pinto, nakita niya si Migs na tapos ng maligo, nakasuot ng puting polo shirt. Basa pa ang buhok, bukas ang ilang butones sa dibdib, kita ang matipunong likod sa manipis na tela, napakagwapo at nakakaakit. Si Maya, na isang appreciator of beauty, ay natigilan, namula ang mukha, at kumabog ang dibdib. Bumalik sa isip niya si Migs at ang bida sa Fierce CEO novel. Umalingaw-ngaw sa tainga niya ang sabi ng kaibigan, mai-inlove ka talaga kay Migs. Mabilis siyang umiling, pilit iwinawaksi ang madilim na isipan, pinilit kumalma at sinabihang lumabas na si Migs para sa meeting. Kinagabihan, para mag-bonding, nag-inuman ang grupo. Mayabang na nagdeklara si Migs na sanay sa inuman, at nakipagtagay sa lahat ng magsasaka at katrabaho. Ang resulta, lasing na lasing siya at tulog. Si Maya, na medyo may tama na rin, ay napilitang tumawag ng driver para ihatid sila pauwi. Nasa likod silang dalawa. Si Migs, na lasing, ay sumandal sa balikat niya. Natakot si Maya na baka kung anong magawa niya kapag tinitigan ang gwapong mukha nito, kaya kinuha niya ang kapote at itinakip sa ulo ni Migs. Pagdating sa popahan, ginaisang siya ng driver. Nagising si Maya Cruz, umiikot ang paningin, at natagpo ang nakasandal kay Migs de Leon. Ang mainit niyang hininga at ang banayad na pabango ng lalaki ay nagdulot sa kanya ng kaunting pagkataranta. Aalisin sana niya ito, ngunit nang malapitan niyang makita ang gwapong mukha na mahimbing na natutulog, tumibok ng kakaiba ang puso ni Maya. Matangos na ilong, mahahabang pilik mata. Ang nakamamatay na atraksyon ay tila humihipnotismo sa kanya. Dahil ba ito sa alak o sa nakakaakit na kagwapuhan? Hindi na niya masabi. Sa kanyang mga mata ngayon, si Migs ang mismong fierce na CEO mula sa nobela. Nawala ang kanyang katinoan, dahan-dahan siyang yumuko at dinampian ng halik ang kanyang mga labi. Kinaumagahan, ginaisang si Maya ng sikat ng araw. Bumuhos na parang baha ang mga alaala ng nagdaang gabi. Siya, hinalikan niya si Migs ng kusa. Diyos ko, gusto ni Maya maghukay ng malalim na butas at magtago. Nakakainis, sakto namang nagising ang best friend niya, puno ng kahulugan ang mga mata. Uy, may hindi nakapagpigil kagabi ah. Nagkandaw-tal-yutal si Maya sa pagpapaliwanag na dahil lang iyon sa alak, sa biglaang bugso ng damdamin, ngunit naging walang kabuluhan ang mga salita sa harap ng mapanuksong ngiti at malinaw na katotohanan. Sa gitna ng pagpapanik, gustong mag-text ni Maya kay Migs para humingi ng tawad. Bumuo siya ng mensahe ng paulit-ulit, ngunit bawat salita ay parang pilit at alanganin. Sa huli, nagpa siyang gamitin ang huling alas, magkunwaring may amnesia. Si Migs naman, tandang-tanda ang lahat. Matapos ang di inaasahang halik, si Maya, imbes na mahiya, ay sumayaw pa na parang batang binigyan ng candy bago tuluyang nakatulog. Naiwan siyang nakatulala, kinukwestiyon ang buong buhay niya. Ano ang nangyari? Para subukang burahin ang imahe, naglinis siya ng ref, nagplansya ng damit, at naggarden pa buong gabi nang walang tulog. Ang tunog ng telepono mula kay Migs ay nagpatalon kay Maya sa takot. Paano niya ito haharapin? Sa sobrang taranta, mabilis niyang pinatay ang tawag. Sakto namang bumaba si Migs mula sa itaas, nakita siyang hawak ang telepono. Nagkunwari si Maya na nasisilaw, mabilis na isinara ang kurtina. Ngunit hindi sumuko si Migs, tumakbo siya at kumatok sa pinto ng kwarto niya. Sa sobrang takot, inihagis ni Maya ang sapatos palabas ng bintana at tumalon para tumakas. Hindi niya inaasahan, naghihintay na pala si Migs sa ibaba, at marahan pa siyang sinalo nito. Sa wakas ay nahuli, seryosong humingi ng paliwanag si Migs. Matigas pa ring nagkunwaring, lasing at walang maalala, si Maya. Napangisi si Migs, inilantad ang kanyang kasinungalingan, ganun ba?
Siguro nakalimutan mo na rin na ako ang nagbayad ng 500 piso para sa taxi driver mo kagabi at 1,200 piso para sa full tank na gasolina ng kotse mo. Total 1,700 piso, ibalik mo sa akin. Alam ni Maya na nagsisinungaling siya, pero kung kokontra siya, mabubuking ang amnesia act niya. Pinag-isipan niyang mabuti, at napilitang ilabas ang telepono para magkunwaring magta-transfer. Sakto namang dumating ang kapatid niyang lalaki. Parang nabunutan ng tinik si Maya, mabilis niyang iniba ang usapan, pinakiusapan ang kapatid na linisin ang kwarto ni Migs. Bago pa makapag-react si Migs, tumakas na siya. Malapit na ang taunang food contest ng research center. Ang mga taga-kalapit na barangay ay sabik na dumalo. Si Maya, bilang miyembro ng kanilang barangay, ay abala sa paghahanda kasama ang kapitan at iba pa. Ngunit hindi siya tinantana ni Migs. Muli siyang lumapit, inilahad ang kamay para singilin ang 1,700 piso. Mabilis na dinampot ni Maya ang mantle, nagkunwaring abala. Ngunit hinablot ito ni Migs, nagdeklara, tutulungan kita, bayaran mo ako. Akala ni Maya ay nagbibiro siya, ngunit agad na inilatag ni Migs ang mantle ng napaka-elegante. Inilagay ang florera sa mesa. Ang mga galaw ay parang isang propesyonal na waiter. Lumabas na nagtrabaho pala siya ng 22 buwan sa isang fine dining restaurant sa Makati. Sinubukan pa ring tumakas sa utang ni Maya, nagdahilang kailangan pa niyang ayusin ang mga plato. Narinig ito ni Migs, at buong tatag na binitbit ang 2 mataas na tumpok ng plato. Inamin niyang nagtrabaho rin siya ng 14 na buwan sa buffet restaurant ng isang 5-star hotel. Napanganga si Maya. Nang matapos si Migs at muling lumapit para maningil, nagdahilan na naman si Maya na kailangan niyang tumulong sa parking area. Hindi rin ito naging problema kay Migs. Nagtrabaho rin pala siya ng 8 buwan sa parking lot ng isang malaking amusement park. Agad siyang naging isang profesional na parking attendant. Maayos na pinamahalaan ang mga sasakyan, magalang ang pakikitungo, perpekto ang skills. Pagkatapos ng trabaho, muli niyang kinulit si Maya. Sakto namang dumating ang kapitan ng Calabang Barangay kasama ang kanilang chef na kagagaling lang sa Amerika. Nagsimula silang mang-asar, sinasabing 3 taon ng talunan ang barangay ni Maya. Hindi nakapagtimpi ang kapitan ni Maya. Nagsagutan sila hanggang sa mauwi sa suntukan. Sumugod na rin ang mga taga-barangay nila, naging magulo ang buong lugar. Tanging si Migs lang ang nanatiling kalmado, naka-headset, nakaupo sa isang sulok at nagbabalat ng patatas, walang pakialam sa gulo. Natapos ang gulo sa isang magulong eksena. Sa kasamaang palad, ang kapatid ni Maya ang pangunahing chef ng barangay ay nadapa at napasubsob sa tumpok ng hiniwang sibuyas. Sobrang hapdi ng mata niya kaya hindi na siya makapagluto. Si Maya at ang kapitan ay lumapit kay Migs bilang huling pag-asa, tinanong kung marunong siyang magluto. Kalmadong sumagot si Migs na mayroon siyang Filipino at International Culinary Certificates, ngunit ayaw niyang tulungan ang mga taong nanggipit sa kanya kanina. Nagmamadaling humingi ng tawad ang kapitan. Tiniyak din ni Maya na bibigyan siya ng special pass ng barangay at hindi nahaharangyan ang sasakyan niya. Doon lang pumayag si Migs. Nagpalit siya ng chef's uniform, handa ng lumaban. Para magpakitang gilas, nagperform ang Calabang chef ng kahanga-hangang knife skills, nagpaikot-ikot ng patatas at sinalo ito gamit ang kawali. Hindi nagpatalo si Migs. Naghagis siya ng patatas sa ere, kumislap ang kutsilyo sa ilang mabilis na hiwa. Pagbagsak ng patatas sa kawali, nahati na ito sa 4 na pantay na piraso. Nagpatuloy ang Calabang chef sa paggamit ng 2 kutsilyo, kaliway pang shred, kanan ay pang slice. Si Migs naman ay marahang idiniin lang ang kutsilyo sa patatas. Sa labas ay mukhang walang nangyari. Ngunit pag-angat niya ng kutsilyo, perpektong nahiwalay ang balat sa laman. Matapos ang skills demonstration, naghanda na sila ng kani-kanilang specialty dish. Sa huli, inanunsyo ng mga hurado ang nanalo, si Migs de Leon. Naghiyawan sa tuwa ang buong barangay.
Ipinagmalaki ng kapitan ang tagumpay nila. Pinalibutan ng mga taga-barangay si Migs, pinasalamatan siya sa pagbibigay karangalan sa kanila. Masaya ring pinanood ni Maya ang eksena. Pagkatapos ng contest, dinala ni Maya si Migs sa isang tahimik na lugar. Huminga siya ng malalim at buong pusong humingi ng tawad sa paghalik sa kanya noong gabing iyon. Ang totoo, naaalala ko lahat. Mahina niyang sabi, nahihiya lang talaga akong aminin. Pagkatapos, nag-aalala siyang naghintay sa reaksyon ni Migs, handa sa sermon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Migs ay nagpatulala sa kanya, kung ganun, makipag-date ka sa akin. Natigilan si Maya. Gusto ba siya nito? Love at first sight, o dahil sa mga nangyari? Umiling si Migs at nagpaliwanag, wala akong romantikong nararamdaman para sa'yo. Pero ang ginawa mo ay lumabag sa mga prinsipyo ko sa pakikipag-ugnayan. Seryoso siyang nagpatuloy, tunog makaluma, para sa akin, ang magkasintahan lang ang pwedeng maghalikan. Dahil naghalikan na tayo, obligado tayong maging magkasintahan. Hindi makapaniwala si Maya sa narinig. Ganun ba kakonserbatibo ang pag-iisip ng lalaking ito? Mariin siyang tumanggi, sinabing katawa-tawa ang dahilan nito. Nagsimula ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan nila, walang gustong magpatalo. Bago umalis, matigas na idineklara ni Migs, liligawan kita hanggang sa magustuhan mo ako at pumayag kang makipag-date. Umuwi si Maya na inis, ngunit medyo namumula rin ang pisngi. Sa gitna ng kaguluhan ng pag-aaway nila, isa lang ang naitandaan niya, sinabi ni Migs na ang halik ay, okay naman. Si Migs naman, isa lang din ang naitandaan, hinalikan siya ni Maya dahil siya ay, gwapo at charming. Hindi niya mapigil ang tumingin sa salamin at purihin ang taste ni Maya. Kinabukasan, naka-sunglasses si Maya pagpasok sa trabaho. Agad siyang pinalibutan ng mga katrabaho. Napilitan siyang tanggalin ito. Ang bago niyang kilay na tineto, na sobrang kapal na parang uod, ang agad na napansin. Lumabas na kinaladkad pala siya ng best friend niya para magpa-enhance, kagabi. Nagtawanan ang lahat, kinuha ang mga cellphone para kumuha ng litrato. Napilitan si Maya na makisama sa biruan, nag-post pa ng mga nakakatawang itsura. Sakto namang dumating ang hepe. Inanunsyo na bibisita si Chairman Elena Tan ng Apex Global at ang manugang nitong si Director Marco Santos. Dahil sa matakot, si Chairman sa itsura ni Maya, inutusan siyang magtago muna. Dumating si Chairman Tan kasama si Marco. Pagdating pa lang, naghanap na agad ng tingin si Marco kay Maya. Ang pangunahing dahilan ng pagbisita ni Chairman Tan ay para makita si Migs, na pinaghirapan niyang i-recruit. Habang iniikot nila si Chairman, aksidente niyang nakita si Maya na nagtatago sa likod ng puno, at pinapunta niya ito para bumati. Ayaw ni Maya na makita ang kilay niya at ayaw rin niyang makaharap si Marco, kaya tinakpan niya ng buhok ang mukha at dahan-daang lumapit. Ngunit umihip ang hangin, nilaypad ang buhok niya, at nabunyag ang buong mukha at ang kanyang memorable na kilay. Nang walang nakatingin, kinausap ni Marco si Maya ng sarilinan. Hiniling niyang ilihim ang nakaraan nila. Nasa mahalagang posisyon na siya ngayon, ayaw niyang maapektuhan ng tsismis. Nainis si Maya. Lalong ayaw niyang madikit sa lalaking ito, malamig siyang pumayag na magkunwaring hindi sila magkakilala. Ngunit pagtalikod ni Maya, humabol pa si Marco, yung dati pa rin shampoo mo, no? Sumabog ang galit ni Maya. Lumingon siya at sinuntok si Marco sa mukha, dahilan para matamba ito. Sakto namang dumating si Migs, naramdaman ang tensyon. Mabilis na nagpaliwanag si Maya, nadulas lang po si Director Santos, walang kinalaman sa akin. Walang nagawa si Marco kundi hawakan ang mukha at tahimik na umalis. Pagkatapos ng tour, nagpulong si Chairman Tan kasama ang lahat tungkol sa hinaharap ng research center. Ipinaglaban ni Migs na bago mabili ang Solara Foods, nangunguna ito sa benta ng potato chips, malaki ang kontribusyon ng center. Kinontra naman ito ni Marco, sinabing kahit saan may patatas,
sayang lang sa resources ang center, dapat isara na agad. Tila sumang-ayon si Chairman Tan kay Marco, at tinanong si Migs kung may plano siya para mailigtas ang center. Kalmadong inilahad ni Migs ang plano, staff reduction. Sumang-ayon si Chairman Tan, inutusan siyang gawin ito agad at bumalik na sa head office. Agad namang tumawag si Migs kay Maya. Kumabog ang dibdib ni Maya, iniisip na tatawag ito para manligaw. Ngunit ang sumunod na sinabi nito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya, tanggal ka na sa trabaho. Natigilan si Maya. Ang boss na kagagaling lang magdeklara na liligawan siya, ngayon ay tinatanggal siya. Para mailigtas ang trabaho, sinubukan niyang gamitin ang kanyang signature, Maya Cruz charming smile. Ngunit si Migs ay parang bato, hindi natinag. Noong una, inakala pa ni Maya na taktika lang ito ni Migs para mapilitan siyang makipag-date. Ngunit nang makita ang seryosong mukha nito, unti-unti niyang natanggap na totoo ang sinasabi nito. Ipinaliwanag ni Migs ang dahilan, ang layunin niya sa pagpunta doon ay mag-restructure at magbawas ng tao. At siya, si Maya, ang kaisa-isang empleyado na walang malalim na research specialization sa buong center. Nakipagtalo si Maya, masipag siya, hindi siya uma-absent. Malamig siyang tinanong pabalik ni Migs, nakapag-publish ka na ba ng scientific paper? Mayroon ka na bang konkretong research achievement? Ano ang naging goal mo sa loob ng 6 na taon? Nadulas si Maya, ang goal ko ay makalikha ng potato variety na ipapangalan sa akin, Maya Cruz. Pagkasabi nito, siya mismo ay nahiya. Ang slogan na ilang taon na niyang sinasabi. Hanggang ngayon ay slogan pa lang. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Migs na magpaliwanag pa. Inutusan siyang i-turn over ang trabaho sa bagong empleyado at ayusin na ang kanyang pag-alis. Pwede ka nang magsimulang maghanap ng bagong trabaho ngayon. Dahil sa galit at pagkadismaya, napasubsob si Maya sa manibela, nangingilid ang luha. Napanood ni Migs, may bahid ng awa sa kanyang mga mata. Kinagabihan, hindi pa umuuwi si Maya, hindi rin sumasagot sa tawag. Nag-aalalang pumunta ang kapatid at kaibigan niya kay Migs, tinanong kung may nangyaring masama kay Maya sa center. Hindi sinabi ni Migs ang tungkol sa pagkakatanggal, ngunit may kaunti rin siyang pag-aalala na baka kung ano ang isipin nito. Samantala, si Maya ay nasa isang lumang simbahan sa Burol, kung saan naninirahan ang kanyang ama na piniling maging deboto matapos mamatay ang kanyang ina. Ang pakikipag-usap sa ama ang tanging paraan niya para gamaan ang loob. Halos hating gabi na, wala pa rin si Maya. Hindi mapakali si Migs sa kwarto. Pabalik-balik sa paglalakad, silip ng silip sa bintana. Sa wakas, nakita niya ang pamilyar na anyo ni Maya na bumaba mula sa isang di kilalang sasakyan. Sumayaw pa ito ng kung ano-ano, at akmang lalapitan ang kotse ni Migs na parang sisirain ang side mirror. Nang makita niyang ligtas itong nakauwi, kahit medyo kakaiba, doon lang nakahinga ng maluwag si Migs. Nagising ang kapatid niyang lalaki para uminom ng tubig. Nang malaman niyang galing si Maya sa simbahan, napabuntong hininga ito at nagreklamo. Maagang namatay ang ina, nagpari naman ang ama, lahat ng responsibilidad ay napunta kay Maya, ang panganay sa 3 magkakapatid. Mabait siyang anak, buong pusong anak ko ang responsibilidad sa pamilya. Sinimulan na ni Migs na kausapin isa-isa ang mga empleyado tungkol sa restructuring plan. Nagpa siya si Maya na subukan sa huling pagkakataon. Pumasok siya sa opisina ni Migs, ginamit ang pinakamatamis niyang ngiti. Ngunit si Migs ay parang estatwa pa rin, malamig na tinanong kung anong kailangan niya. Napilitang magmakaawa si Maya, pumayag na hindi tumanggap ng umento sa sahod sa loob ng 2 taon, basta't manatili lang siya. Mahirap humanap ng murang labor na kasing sipag ko ngayon. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi nagbago ang desisyon ni Migs. Napilitang harapin ni Maya ang katotohanan. Nagkunwari siyang humihingi ng kontak ng mga recruiter mula sa mga katrabaho, nagsinungaling na para sa kaibigan niyang naghahanap ng trabaho sa agrikultura.
Pagkatapos, nakipagkita siya sa isang recruiter sa Manila Peninsula Hotel. Buong sigla niyang ipinakilala ang sarili, umaasang makakuha ng pagkakataon. Ngunit tila hindi masyadong humanga ang recruiter sa kanyang resume, at mabilis na tinapos ang usapan. Nagkataon namang nasa hotel din si Marco at narinig ang buong usapan. Pagkaalis ng recruiter, umupo siya sa harap ni Maya. Tinanggal ka ni Migs de Leon. Mukha siyang nakikisimpatya, sa kapahiwatig na si Migs ay nagrekomenda lang, ngunit siya ang may huling say. Dahil sa pinagsamahan natin noon, pwede kitang tulungang manatili. Tinitigan siya ni Maya sa mata, sinabihang itaas ang kamao, buksan ang palad, at sampalan ang sarili. Para matauhan ka, sabi niya, malamig ang boses. Makinig ka, Marco Santos, kahit gaano pa ako bumagsak, hinding-hindi ko kakailanganin ang awa mo. Pagkasabi noon, galit siyang umalis. Pumunta si Marco sa hotel para sana makipagkita sa dati niyang asawa, si Isabel Reyes, na kara-rating lang mula sa ibang bansa. Ngunit tumanggi si Isabel na makipagkita sa kanya, at si Migs ang kinausap nito. Magkaibigan pala sina Migs at Isabel mula pagkabata. Nang makitang magulo ang kwarto ni Isabel sa hotel, tinulungan niya itong magligpit, habang pinapayuhan na kausapin si Marco. Nainis si Isabel. Ang tagal na nating magkakilala, dapat sa akin kakampi. Samantala, nakarating na sa dalawang babaeng katrabaho ni Maya ang balita tungkol sa interview niya. Hinarang nila si Maya at pilit na pinagtatanong. Hindi na may tago, napilitan si Maya na umamin na tanggal na siya. Nagalit ang dalawa para kay Maya, masamang tingin ang ipinukol nila kay Migs, na nagpatindig ng balahibo nito. Sinubukan ni Migs na iwasan ang mga tingin nila. Ngunit pag-uwi niya, nadatnan niyang hinaranggan ng dalawang kotse ang sasakyan niya. Alam niyang ito ang tahimik na protesta nila, kaya napabuntong hininga na lang siya at itinulak ang sariling sasakyan. Si Maya at ang dalawang kasamahan ay nagtatago sa isang sulok, pinapanood siya at nagbubunyi, sa wakas ay nakaganti. Pag-uwi sa bahay, may natanggap na package si Migs. Nasa loob ang pekeng bulaklak ng sampagita na inorder niya matapos tanungin si Maya kung anong paborito niyang bulaklak, pabirong sinabi ni Maya na pekeng sampagita. Ngayon, hawak ang bulaklak, nag-aalangan siya kung ibibigay pa ba niya ito sa taong katatanggal lang niya sa trabaho. Malapit na ang quarterly meeting ng research center. Excited ang mga empleyado, kasi, ang asawa ng dating hepe nila ay may-ari ng isang sari-sari store, kaya tuwing meeting, nagdadala ito ng maraming chichirya, kaya ang meeting day ay naging pinakahihintay na snack day. Ang bagong empleyado ay binibigyan na ng briefing tungkol sa magandang tradisyon, na ito nang dumating ang dating hepe, na staff na lang ngayon, dala ang mga pagkain. Masayang dinala ng lahat ang mga chichirya papunta sa meeting room, handa ng kumain. Ngunit pagpasok, natigilan sila nang makitang si Migs na ang nakaupo sa dulo ng mesa. Doon lang nila naalala, bago na pala ang direktor. Ang snack day ay marahil, tapos na. Nagsimula ang pulong. Ang dating hepe ay nag-uulat sa harap, ngunit maliban kay Migs, ang isip ng lahat ay lumilipad sa mga chichirayang nakahain sa mesa. Nagsimula nang maging delikado ang paligid. Isang babaeng katrabaho ang hindi nakatiis, nagchat sa kanilang private group, grabe naman itong bagong direktor, ang kuripot. Pagpupulong na walang merienda, employee abuse ito. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Maya nang makita niya ang mensaheng iyon, na lumitaw sa malaking group chat, kung saan miyembro rin si Migs. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng meeting room. Lahat ay nakayuko sa kanilang mga telepono, pigil ang hininga. Napansin ni Migs ang kakaibang katahimikan at ang mga matang nakatutok sa telepono, kaya kinuha rin niya ang kanyang cellphone para tingnan. Hindi, sigaw ni Maya sa isip, tumakbo na parang kidlat papunta kay Migs, hinablat ang telepono mula sa kamay nito at tumakbo papasok sa banyo. Nanginginig niyang binura ang nakamamatay na mensahe. Pagkalipas ng ilang segundo, bumalik siya,
Isinauli ang telepono kay Migs na may pinaka-inosenteng mukha. Paumanhin po, Direktor. Akala ko po cellphone ko. Pagbalik sa meeting room, mabigat pa rin ang tensyon. Bumulong ang bagong empleyado. Kung naka-install sa computer ni Direktor ang chat software, makikita pa rin niya yung message. Muling tumayo si Maya na parang spring, tumakbo papasok sa opisina ni Migs, nilock ang pinto mula sa loob, iniwan siyang nakatulala sa labas. Ngunit malas, hindi niya alam ang password ng computer. Matapos ang ilang bigong pagsubok, napilitan siyang tumawag kay Migs mula sa loob ng pinto, humihingi ng password, nagsisinungaling na, 10 segundo lang po. Binuksan ni Migs ang pinto, nakakunot ang noo, pinapaalis siya agad. Napilitan na namang umarte si Maya, nagmura po kasi ako tungkol sa inyo sa private chat, mga salitang hindi ko po masabi, tapos na-send ko po sa malaking group. Natakot po akong magalit kayo kaya gusto ko pong burahin. Nang marinig ito ni Migs, nainis siya ng sobra at nagkandabulol-bulol, pero ang punto niya ay wala siyang pakialam sa iniisip ni Maya, pero dahil mukhang hindi ito makakapag-focus sa trabaho, pagbibigyan na niya ito. In-enter niya ang password, hinayaan si Maya na gawin ang dapat gawin. Mabilis na binura ni Maya ang ebidensya, mahinang humingi ng paumanhin, at tahimik na umalis. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Tumunog ang cellphone ni Maya na may emergency alert tungkol sa malakas na hangin at kulog. Gumuhit ang kidlat sa kalangitan, sinundan ng malakas na dagandong ng kulog. Napabalikwas si Maya sa takot. Ang greenhouse. Nag-alala siya para sa mga batang tanim na patatas, agad na nagsuot ng kapote, at nagmaneho papunta sa research center. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, natanong ni Migs ang sasakyan ni Maya na paalis. Inisip niya ang masamang panahon, isang babaeng nagmamaneho mag-isa sa gitna ng bagyo, hindi niya maiwasang mag-alala, kaya mabilis siyang sumunod gamit ang kanyang kotse. Pagdating doon, nakita ni Maya na ang trapal, tolda, lona, na pantakip sa greenhouse ay punit-punit na dahil sa hangin. Nagmamadali siyang humanap ng paraan para ayusin ito at protektahan ang mga tanim. Habang nahihirapan siyang hawakan ang mabigat na trapal sa malakas na hangin, isang malakas na kamay ang umabot at tumulong sa kanya na hilahin ito pababa. Si Migs. Dumating siya. Matapos ang paghihirap, pareho silang basang-basa. Pumasok sila sa main building, naligo ng mainit na tubig, at pagkatapos ay sabay na kumain ng instant noodles sa kantina ng center. Doon lang inamin ni Migs na nakita na niya ang nasend na mensahe kanina. Alam niyang si Maya ang umako ng kasalanan para sa katrabaho. Tinukoy rin niya na hindi naman direktang responsibilidad ni Maya ang pagprotekta sa greenhouse, ngunit nagpunta pa rin ito kahit delikado. Ipinapakita lang nito kung gaano siya karesponsable at may malasakit sa trabaho at sa mga kasamahan. Bakit lagi mong inaako ang sisi? Tanong niya. Hindi direktang sumagot si Maya, nagparinig lang, pinayuhan siyang sa halip na pagtuunan ng pansin ang maliliit na bagay, mas mabuting maging mas mapagbigay at tapat. Tapos na ang issue sa chat, sana ay huwag na niya itong ungkatin pa. Si Migs, na hindi naman talaga maliit ang utak, ay tumango bilang pagsang-ayon. Hindi namamalayang inabot ni Maya ang kanyang hinliliit, gustong makipag-pinky promise. Nang makitang hindi kumikilos si Migs, nahiya siyang babawiin sana ang kamay nang biglang inabot din ni Migs ang kanyang hinliliit at nakipag-pinky promise. Isang kasunduan ang nabuo. Pag-uwi sa popahan, nakahiga si Maya sa kama. Ang imahe ni Migs na biglang lumitaw sa gitna ng bagyo ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Si Migs naman, hindi rin mapakali, inaalala ang lahat mula nang makilala niya si Maya. Binuksan niya ang drawer, kinuha ang resignation letter na inihanda ni Maya, ayon sa utos niya dati, tinitigan ito, nag-aalangan kung itutuloy pa ba niya ang pagtanggal dito. Kinabukasan, isang di inaasahang bisita ang dumating sa popahan. Nanlaki ang mga mata ng best friend at kapatid ni Maya nang makita ang maganda at bihis na babae na nag-enter ng password at binuksan ang pinto ng kwarto ni Migs.
Agad na tumakbo ang best friend para ibalita kay Maya, naghihinalang girlfriend ito ni Migs. Sinabi ni Maya na, wala siyang pakialam, pero may kung anong kirot siyang naramdaman. Nagdeklara si Migs na liligawan siya, tapos may girlfriend pala. Pakiramdam niya'y naloko siya. Kaya, si Maya at ang kanyang best friend ay muling nag-espya sa bintana ng kwarto ni Migs, gamit pa ang larwang binoculars. Nakita nila ang babae na parang nasa sariling bahay, nakahiga pa sa kama ni Migs. Kumulo ang dugo ni Maya sa inis. Hindi niya alam na iyon pala si Isabel Reyes, ang kababatang kaibigan ni Migs. Kara-rating lang ni Isabel mula sa ibang bansa, ayaw pa niyang malaman agad ng pamilya kaya nakikituloy muna siya kay Migs. Habang abala si Maya sa investigasyon, napatingin si Isabel at nakita siya. Masiglang kumaway si Isabel, at sinenyasan pa siyang pumunta roon. Maya-maya lang, nag-doorbell na si Isabel sa kwarto ni Maya, iniimbitahan silang lahat sa isang ihaw-ihaw party para i-welcome siya. Sa party, bumulong ang kapatid ni Maya, grabe ang lakas ng pag-ibig. Si Direktor, vegetarian dati, ngayon nag-iihaw na. Si Isabel naman ay kwento ng kwento tungkol sa pagiging matalik nilang magkaibigan ni Migs simula noong 16 sila, na wala silang lihim sa isa't isa. Lalo namang nagseselo si Maya, lumapit kay Migs, at sinabihan itong player at walang hiya. Nakikita ko na ang tunay mong kulay. Huwag mo akong lokohin. Pagkatapos maglabas ng sama ng loob, bumalik siya sa upuan niya. Hindi niya inaasahan, narinig niyang tinanong ni Isabel si Migs, "So, sino nga ba talaga ang gusto mo?" "Alam kong mayroon na, ayaw mo lang sabihin." Doon lang nalaman ni Maya at ng dalawa pa niyang kasama, hindi magjowa sina Isabel at Migs, mag-best friends lang. Saglit na pumasok sa isip ni Maya, posible kayang siya ang gusto ni Migs. Pero agad niya itong iwinaksi. Sino namang matinong tao ang tatanggalin sa trabaho ang babaeng gusto niya? Pinagbawalan niya ang sariling mag-isip ng kung ano-ano, at bumalik sa paghahanap ng trabaho online. Bigla, may pumasok na bagong email mula sa project management team ng Apex Global. Nanlaki ang mata ni Maya habang binabasa, inilipat siya sa project management team. Siya ang mamamahala sa pagsasanib ng Selara Foods at ng Patatas Research Center. Magtatrabaho pa rin siya sa center sa Benguet, pero kailangan niyang pumunta sa head office sa Maynila isang beses sa isang linggo. Sa unang araw niya sa bagong tungkulin sa head office, dumating si Maya sa meeting room sa tamang oras. Nakita niyang pumasok si Migs, kaya inakala niyang ito ang team leader. Ngunit sa sumunod na segundo, pumasok si Direktor Marco Santos, at mayabang na nagdeklara na siya ang leader ng proyektong ito. Pagkatapos ng pulong, tinawag ni Marco si Maya sa opisina niya gamit ang dahilan ng trabaho. Walang paligoy-ligoy niyang inamin na ginamit niya ang koneksyon para ilipat si Maya doon. Ang dahilan daw ay dahil nagtrabaho na si Maya sa Apex Global, dati, at sa Selara Foods Research Center. Kaya siya ang pinakapamilyar sa parehong kumpanya. Frankang tumanggi si Maya, "Mas gugustuhin ko pang maghanap ng bagong trabaho kaysa tanggapin ang tulong mo." Nagalit si Marco, tinawag siyang masyadong mapride, at nadulas na sinabi ang masakit na katotohanan, naaawa lang daw siya kaya niya ito tinulungan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Yung mga kasabayan mong pumasok sa kumpanya, pinakamababa na ang manager. Ikaw, staff ka pa rin sa probinsya ng research center na yan. Nahihirapan ka na nga, tinutulungan ka na nga, ang arte mo pa. Ang mga mapanghamak na salita ni Marco ay parang gasolin ang ibinuhos sa apoy. Pakiramdam ni Maya ay sobra siyang naapakan. Kalmado niyang inalis ang relo, hinubad ang sapatos na may takong, at inilapag sa mesa. "Bibigyan kita ng 10 segundo para bawiin ang sinabi mo." Pagkatapos ng 10 segundo, mayabang pa rin si Marco. Dinampot ni Maya ang sapatos at pinaghahampas si Marco. Natarantang tumakbo si Marco paikot sa opisina. Sakto namang tumunog ang telepono. Ini-report ng sekretarya na dumarating si Migs para kausapin siya.
Nang marinig ang pangalan ni Migs, agad na tumigil si Maya, isinuot ang sapatos, inayos ang damit, at pilit na kumalma sa isang iglap. Pumasok si Migs, naramdaman ang kakaibang tensyon, tinanong si Maya kung bakit siya naroon. Nagsinungaling si Maya na tungkol sa trabaho ang pinunta niya at mabilis na umalis. Paglabas ng Apex Global Headquarters, pumunta si Maya sa paborito niyang karinderya para kumain at magpalamig ng ulo. Malas, nandoon din si Migs. Mukhang naiinis pa rin ito tungkol sa paglapit niya kay Marco. Kinwestiyon niya kung bakit hindi siya nag-report sa kanya tungkol sa trabaho at kay Marco siya lumapit. Napansin ni Maya na galit si Migs, pero hindi niya maintindihan kung bakit. Ipinaliwanag niyang hindi siya nag-overstep, kundi nakipag-usap sa bagong project team leader niya, at hindi niya kailangang humingi ng permiso dito. Paulit-ulit niyang inakusahan si Migs na ginagamit ang posisyon bilang direktor para pahirapan siya. Natalo sa argumento si Migs, kaya mabilis na umalis. Nang malaman ng dalawang kaibigan ni Maya na nalipat na siya, kahit nasa center pa rin, nalungkot sila. Sa araw na opisyal na nagsimula ang bagong assignment niya na kailangan niyang pumunta sa Maynila linggo-linggo, nag-iyakan silang tatlo na parang mabubuwag na ang kanilang patatas squad. Muling sinisi ni Maya, kasalanan lahat ito ng buwisit na Migs na yan. Kung may multo talaga sa mundo, isinusumpa kong mumultuhin siya araw-araw. Sakto namang pagkasabi niya noon, sa popahan, habang nagtatrabaho si Migs ng gabi, nakarinig siya ng isang kakaibang kumakalampag na tunog, parang lumang bakal na nagkikiskisan, o parang ungol ng kung ano. Sobrang natakot siya kaya hindi siya nakatulog buong gabi. Kinaumagahan, tinanong niya ang kapatid ni Maya kung may narinig itong kakaibang ingay kagabi. Sisigat na sana ang kapatid nang biglang tumakbo si Maya, inapakan ang paa nito, at nagsinungaling, wala kaming narinig. Sinadya niyang takutin si Migs. Nakakainis talaga ugali ni Direktor. Kung magiging multo ako, siguradong mumultuhin kita, araw-araw. Hindi naniniwala sa multo si Migs, ngunit pagdating sa research center, pag-upo pa lang niya sa kanyang silya, narinig niya ulit ang kumakalampag na tunog. Natakot siyang naghalughog sa paligid, tapos ay nakakita ng mga kakaibang pulang patak sa sahig, na umaabot hanggang sa pinto. Sinundan niya ang mga patak, nanginginig na binuksan ang pinto, at nakita ang dalawang matandang tita na katrabaho na nakatayo roon. Akala niya multo sa umaga, napasigaw siya at napaupo sa sahig. Nagmamadaling bumaba ang dalawang tita para i-report ang nangyari sa iba. Lumabas na kahapon pala, habang nasa head office si Migs, pumasok sila sa opisina nito para gumanti. Pero aksidenteng natapon ang pulang nail polish sa sahig at nasira ang lumang upuan. Dahil takot na malaman ni Migs, inutusan nila ang dalawang tita na sumilip muna. Hindi alam ni Migs ang totoo, hanggang pag-uwi niya ng gabi ay nanginginig pa rin siya sa takot. Habang nagmamaneho, isang flyer tungkol sa pagpapaalis ng multo ang lumipad at dumaikit sa windshield niya. Binasa niya ito, lalo siyang kinabahan. Kinabukasan, pag-uwi ni Maya at ng dalawa niyang kaibigan sa popahan, nakita nila ang isang albularyo na nag-aalay sa harap ng pinto ng kwarto ni Migs. Si Migs naman ay taimtim na nakaluhod, nagdarasal na matigil na ang mga kakaibang tunog. Na-realize ni Maya na malala na ang kalokohan niya, kaya mabilis siyang lumapit at sinabi ang totoo, hindi pumulto yan. Tunog po yan ng isang uri ng ibon sa bundok. Tuwing tag-init po tumutunog ng ganyan, tinatawag po naming maimong ibon. Kusang humingi ng tawad si Maya kay Migs. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya si Migs na gumanti, para maranasan din ni Maya ang pakiramdam ng pag-aalala. Hindi siya pumayag na patawarin ito agad, kailangan daw nitong paulit-ulit na humingi ng tawad para ipakita ang sinseridad. Binigyan ni Maya si Migs ng mansanas. Malamig itong hiniwa ni Migs at isinauli. Hindi nagpatalo si Maya, niyaya siyang magkape. Tumawag naman si Migs ng isang mobile coffee cart at inilibre ang buong research center. Hinugasan ni Maya ang kotse ni Migs.
Nag-spray din ng tubig si Mig sa kotse ni Maya. Ang pangunahing layunin ay hindi tanggapin ang anumang pampalubag loob mula kay Maya. Ang best friend at kapatid niya na nanunood mula sa malayo ay hindi nahalatang nag-aasaran sila, sa halip ay nagbulungan, ay, grabe, naglalambingan na sila. Samantala, nalaman ni Direktor Marco na nasa Benguet si Isabel, sa Popahan. Bigla niyang naalala, doon din nakatira si Migs de Leon. Galit siyang nagmaneho papunta roon at kinalampag ang pinto. Hindi niya inaasahan, si Maya ang nagbukas. Nakita ni Maya si Marco sa harap ng bahay nila, kaya hinailan niya ito sa isang tabi at tinanong kung anong kailangan nito. Itinago ni Marco ang tungkol sa diborsyo, nagsinungaling na pumunta siya bilang boss para tingnan ang tirahan ni Migs. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit nandoon si Maya. Mayabang na sumagot si Maya, bahay ko to, natural nandito ako. Sumakit ang ulo ni Marco. Pumunta siya sa kanyang tauhan, si Ginoong Reyes, para maglabas ng sama ng loob. Pinayuhan siya ni Ginoong Reyes na aminin na lang ang tungkol sa diborsyo. Sa kakatago niya, nagmumukha siyang kawawang single na habol ng habol sa ex-wife. Nahalata ni Ginoong Reyes na ginagawa ito ni Marco para hindi mawala ang titulong manugang ni chairman. Ikinwento ni Marco na si Isabel ay nasa Popahan ni Maya, at nandoon din si Migs. 3 taong kinaiinisan niya, magkakasama sa iisang bubong. Hinding-hindi niya pwedeng hayaang malaman nila ang